Ang hangin sa Tagaytay ay malamig. Humahaplos sa aking balat na tila isang huling paalala ng isang buhay na minsan kong itinuring na perpekto. Nakatayo ako sa harap ng kabaong nagawa sa mamahaling kahoy na nara. Ang bigat ng mundo ay nakapatong sa aking mga balikat. Si Elena, aking asawa, aking kabiyak, aking kasama sa loob ng 45 taon. Ngayon siya ay nasa loob ng kahong ito, handa ng ilibing sa ilalim ng lupa. Ang bawat sandali ay tila humihinto, ang bawat paghinga ay mabigat, at ang bawat luha ay tila walang katapusan. Iniabot sa akin ang isang dakot ng lupa, maligamgam, mamasamasa, simbolo ng pagbabalik sa pinagmulan. Ang kabaong ay dahan-dahang ibinaba sa hukay at sa bawat unti-unting pagbaba nito, tila isang bahagi ng aking kaluluwa ang nahuhulog din. Ang amoy ng sariwang lupa, ang mga bulaklak na nakakalat sa paligid, ang mahinang himig ng pagluluksa mula sa choir, lahat ay naghahalo. Lumilikha ng isang malungkot na simponya ng pagkawala. Sa lupa ka nagmula, sa lupa ka babalik, ang salita ng pari, na tila naglalayag sa malamig na simoy ng hangin. Binitawan ko ang unang dakot ng lu, na sumasabog ng tahimik sa ibabaw ng kabaong. Sa sandaling iyon, ang aking bulsa ay biglang nag-vibrate. Isang tunog na hindi dapat marinig sa ganitong sandali. Isang intrusyon na tila lumalapastangan sa kabanalan ng pamamaalam. Sa loob ko, isang bahagi ay gustong ipawalang bahala ito, hayaang mawala sa limot ang tawag o mensahe. Ngunit may isang puwersa, isang hindi maipaliwanag na pagtulak, ang pumilit sa aking tingnan. Ibinaba ko ang aking tingin sa aking cellphone. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig, isang di kilalang numero, at isang mensahe. Ang mga salitang nabasa ko ay tila yelo na dumaloy sa aking mga ugat, nagpapahinto sa tibok ng aking puso. Buhay pa ako, huwag kang magtiwala kahit kanino. Sa ilalim nito, ang pangalan ng nagpadala, Elena. Si Elena, ang pangalan na aking binabasa, ay siya ring pangalan ng babaeng kinikilala nilang patay, ang asawa kong nakahimlay sa loob ng kahoy na kabaong sa aking harapan. Ang lupa ay biglang dumulas mula sa aking mga daliri. Tila hindi ko na makayanan ang bigat nito. Bumalik ang aking tingin sa kabaong, ngunit ngayon, ito ay puno na ng isang bagong uri ng pangamba, isang nakakagimbal na pagdududa. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang libing, talagang tiningnan ko ang aking mga anak. Naroon si Carlos, ang aking panganay, abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata na Italyano. Ang kanyang kilos ay tila puno ng inip na para bang nagmamadali siyang matapos ang seremonya. Sa tabi niya si Mateo, ang aming ikalawang anak, ay patuloy na sumusulyap sa kanyang Swiss watch tuwing 5 minuto. Sa kanilang mga mukha, hinanap ko ang bakas ng sakit, ang kurot ng kalungkutan na nararamdaman ko. Nasaan ang dalamhati? Nasaan ang mga luha para sa babaeng nagbigay sa kanila ng buhay, nag-alaga at nagmahal sa kanila ng buong puso? Wala. Tila isang manipis na belo ng kalungkutan lamang ang kanilang isinusuot, at sa mga sandaling ito, nakita ko ito ng buong linaw. Ako si Jose. 73 taong gulang na ako, at hanggang 3 araw na ang nakalipas, buong puso akong naniniwala na kilala ko ang aking pamilya. Ngayon habang nakatayo ako sa harap ng libingan ni Elena, ang aking kasama sa buhay, ang aking pinakamamahal, ang tanging nakikita ko ay mga estranghero. Ang hangin ay humihihip ng bahagya, nagdadala ng amoy ng dampang lupa, at lalong nagpaparamdam sa akin ng lamig. Ang init ng sikat ng araw ay tila hindi makatagos sa kapal ng ulap sa aking kalooban. Tinapos ng pari ang kanyang litanya, ang kanyang mga salita ay tila nawala sa malamig na hangin ng Tagaytay, Cavite, kung saan namin itinayo ang aming buhay at kung saan ngayon, di umano, si Elena ay magpapahinga ng walang hanggan. Ang mga bulong-bulungan ng mga nakikiramay ay tila malalayong tunog, malabo, walang kahulugan. Ang aking mundo ay biglang bumaligtad at ang pundasyon ng aking paniniwala ay gumuho sa isang simpleng text message. Ang aming mansyon ay 20 minuto lamang ang layo mula sa sementeryo, isang malaking bahay na itinayo ko mula sa pawis at dugo ng aking pagtatrabaho.
Nagsimula ako sa isang maliit na garahe ng mekaniko hanggang sa naging may-ari ako ng pinakamalaking kadena ng mga car dealership sa buong Cavite. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may bakas ng aming paglalakbay, ng aming mga pangarap, ng aming pag-ibig. Ngayon, sa aking isip, ito ay tila isang malaking, tahimik na kahon na nagtatago ng hindi ko pa nauunawaang katotohanan. Papa, oras na para umuwi. Biglang putol ni Carlos sa aking pag-iisip. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat, isang kilos na puno ng pekeng awa. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata at ngayon nakita ko ang pagpapaimbabaw sa bawat galaw niya. Naghihintay ang mga bisita sa bahay, tumango ako, hindi makapagsalita. Ang aking isip ay nanatili sa imposibleng mensahe. Si Elena ay buhay. Paano? Bakit? Sino ang nakahimlay sa kabaong na iyon? Sumakay kami sa itim na van. Tahimik na nagmaneho ang driver habang pinagmamasdan ko ang profile ng aking mga anak. Patuloy kong hinahanap ang anumang bakas ng pag-ibig na ibinigay namin ni Elena sa kanila, ang init ng aming pamilya. Ngunit ang nakita ko ay ang malamig na katotohanan. Si Carlos, isang matagumpay na corporate lawyer, ay palaging gutom para sa higit pa. Mula sa pagkabata, ang kanyang mga mata ay palaging nagniningas sa ambisyon. Ang kanyang bibig ay naghahanap ng kapangyarihan. Si Mateo, isang financier, ay tila kalkulado na ang lahat mula pa noong bata pa siya. Ang bawat desisyon ay tinitimbang ng maigi, walang emosyon. Pareho silang matagumpay, parehong mayayaman, ngunit parehong malamig, tila marmol na lapida na kakalabas lang namin. Ang lamig na iyon ay hindi dulot ng hangin sa Tagaytay, kundi ng isang bagay na mas malalim, mas nakakagimbal. Nang makarating kami sa mansyon, ang patio ay puno na ng mga taong nakasuot ng itim. Mga kapitbahay, mga kaibigan, mga business partner, mga lokal na politiko. Lahat sila ay gustong magbigay ng pakikiramay kay Lolo Jose, ang taong nagtayo ng isang imperyo mula sa wala, ang mekaniko na naging milyonaryo. Automatiko akong nakipagkamay sa kanila, tila isang robot na pinaprograma, habang ang aking isip ay patuloy na inaalala ang mga nakaraang araw. Ang pagkamatay ni Elena ay biglaan, isang atake sa puso habang ako ay nasa Cebu City, tinatapos ang pagbili ng isang bagong dealership. Nang makauwi ako, sinabi na sa akin na siya ay patay na. Hindi nila ako pinayagang makita siya. Masyado na siyang masama ang kondisyon, Papa, sabi ni Mateo. Kami na ang bahala sa lahat. Mabilis nilang inayos ang libing at ang kabaong ay sarado. Dahil sa respeto, paliwanag ni Carlos, ang mga sandali na iyon ay tila mga anino lamang sa aking alaala. Ang aking puso ay puno ng matinding kalungkutan, ngunit sa ilalim nito, isang butil ng pagdududa ang nagsisimulang tumubo. Bakit hindi ko siya nakita? Bakit napakabilis ng lahat? Nag-vibrate muli ang aking cellphone habang nagsisilbi ng kape sa sala. Parehong numero, isang bagong mensahe. Suriin ang mga video ng seguridad ng bahay. Mayo 10, 3:40 ng hapon, likurang garahe. Mayo 10, iyon ang araw na namatay si Elena. 3 araw na ang nakalipas. Ang mensahe ay tila isang utos, isang hamon na hindi ko kayang tanggihan. Nagdahilan ako na kailangan kong magpahinga hatatahimik na lumayo patungo sa aking opisina. Isinara ko ang pinto at nilock, pagkatapos ay binuksan ko ang aking computer. Ang sistema ng seguridad ay ideya ni Elena noong nakaraang taon, matapos ang isang pagtatangka sa pagnanakaw sa aming subdivision. 16 na kamera ang nakakalat sa buong ari-arian. Ang bawat sulok ay sakop, bawat galaw ay naitatala. Sa panahong ito, ang teknolohiya ay isang bagay na nakapagpapagaan ng aking isip, isang layer ng seguridad na ibinigay ni Elena para sa aming kapayapaan. Ngayon, ang teknolohiyang iyon ay magiging susi sa pagbunyag ng isang bangungot. Nag-access ako sa mga file at pinili ang petsa, Mayo 10. Natagpuan ko ang recording ng likurang garahe. Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay mabilis na tumibok, tila isang tambol na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib.
Tiningnan ko ang timestamp 3:38 ng hapon. Si Elena. Pumasok siya, naglalakad ng normal, naghahanap ng kung ano sa mga estante. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang kilos ay natural. 3:39 ng hapon. Lumitaw si Carlos sa likod niya. Nagtalo sila. Umiling si Elena ng ilang beses, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Tila hindi siya sang-ayon sa sinasabi ni Carlos. Ang mga salita ay hindi naririnig, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay malinaw. 3:40 ng hapon, itinulak ni Carlos ang aking asawa sa dingding. Sumigaw siya. Umiyak si Elena. Ang sakit sa kanyang mukha ay nakita ko, malinaw na malinaw. At sa sandaling iyon, ang huling butil ng pag-asa sa aking puso ay naglaho. 3:41 ng hapon, pumasok si Mateo. May hawak siya sa kanyang kamay. Isang hiringgilya. Sa pagitan ng dalawa, hinawakan nila si Elena. Ang aking asawa, ang babaeng aking minahal, ay pinipigilan ng sarili niyang mga anak. 3:42 ng hapon. Bumagsak si Elena sa sahig, nanginginig. Ang aking mga anak, sina Carlos at Mateo, ay nanood. Hindi gumalaw, walang emosyon. Ang kanilang mga mukha ay tila bato. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng konsensya. Ang aking hininga ay huminto. Ang aking mundo ay gumuho. 3:43 ng hapon. Kinapa ni Mateo ang pulso ng kanyang ina. Tumingin siya kay Carlos. Tumango si Carlos. Pinatay ko ang monitor. Ang humuhugong na tunog ng mga pag-uusap sa patio ay patuloy na naririnig. Walang kamalay-malay sa impyerno na kakasaksihan ko lang. Ang aking sariling mga anak ay pinatay ang aking asawa. At ngayon sila ay naroon sa labas, tumatanggap ng pakikiramay, nagpapanggap na nagdadalamhati. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigla ay lumukob sa akin. Isang matinding alon na halos lumunod sa akin. Ang tanong na bakit ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isip. Walang kasagutan, walang katapusan. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang bangungot na aking naranasan. Naisip mo bang may mas malalim pa pala sa mga nakita mo sa video? Ang paglalakbay pabalik mula sa sementeryo ay tila isang mahabang paglalakbay sa kawalan, isang blur ng mga mukha at tanawin na hindi ko maintindihan. Ang itim na van ay tahimik na dumaos-dos sa kalsada, habang ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang naglalagablab na galit at pagkalito sa aking kalooban. Nakaupo ako sa likod, sa pagitan ni Carlos at Mateo, na tila mga estatwa, ang bawat isa ay abala sa sariling mundo. Pinagmasdan ko ang kanilang mga profile, ang matigas na jawline ni Carlos, ang kalkuladong tingin ni Mateo. Ilang sandali lang at hindi ko na sila nakikilala. Sa loob ng 45 taon, sila ang aking mga anak, ang bunga ng pag-ibig ko kay Elena. Ngayon, ang bawat galaw nila, bawat tahimik na paghinga, ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim na masama. Ang aming mansyon sa Tagaytay ay nagpakita na sa di kalayuan, nagliliwanag sa hapon na sikat ng araw na tila isang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Ito ay nakatayo sa isang malawak na lupain, napapalibutan ng malalagong halaman at mga rosas na pinaghirapan ni Elena na alagaan. Ito ang aming kanlungan, ang aming pugad, kung saan kami nagtayo ng isang pamilya at nag-ani ng mga pangarap. Ngunit ngayon, sa bawat kilometrong nilalakbay namin palapit dito, tila ito ay nagiging isang malaking kabaong, isang malaking libingan ng mga katotohanan. Nang makarating kami sa gate, bumukas ito ng tahimik. Ang patio ay puno na ng mga kotse, ang mga sasakyan ng mga bisita na dumating upang makiramay. Ang bahay mismo ay puno ng mga tao, ang kanilang mga bulong-bulungan at tawanan ay naririnig hanggang sa labas. Para sa kanila, ito ay isang wake, isang panahon ng pagdadalamhati at pag-alala. Para sa akin, ito ay isang stage, isang malaking dula-dulaan kung saan ang aking mga anak ay ang mga pangunahing artista, mahusay na nagpapanggap na sila ay nagdadalamhati. Bumaba ako sa van, ang bawat hakbang ay tila mabigat, ang bawat paghinga ay masikip. Papa, tara na. Naghihintay ang mga bisita, sabi ni Carlos,
Inilalagay ang kanyang kamay sa aking likod. Ang kanyang boses ay tila puno ng pag-aalala. Ngunit sa aking isip, ito ay isang malalim na kasinungalingan. Sumama ako sa kanila, pinilit na ngumiti, pinilit na tumango, habang ang aking isip ay patuloy na bumabalik sa text message mula kay Elena. Buhay pa ako. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Sino ang pagkakatiwalaan ko? Wala. Kung pati ang aking mga anak ay kaya akong lokohin, sino pa? Ang sala ay puno ng tao, mga pamilyar na mukha, mga kasama sa negosyo, mga kaibigan sa politika. Bawat isa ay may hawak na tasa ng kape o juice, nakikipag-usap, nagpapalitan ng mga kwento tungkol kay Elena. Naririnig ko ang kanilang mga komento. Napakabait ni Aling Elena. Sayang at maaga siyang nawala. Malakas ka, Lolo Jose. Nandyan naman ang iyong mga anak. Bawat salita ng pakikiramay ay tila isang saksak sa aking puso, na tila sinasabi sa akin na ang buong mundo ay bulag sa katotohanan. Si Ricardo Mendoza, ang aking abogado at kaibigan sa loob ng 30 taon, ay lumapit sa akin ng tahimik. Isang matangkad na lalaki, may suot na mamahaling barong, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Jose, kaibigan. Lubos akong nakikiramay sa iyong pagkawala, sabi niya. Tinapik ang aking balikat. Kung kailangan mo ng tulong sa anumang legal na usapin, nandito lang ako. Tumango ako, pilit na ngumiti. Hindi ko maintindihan kung gaano kalalim ang koneksyon ni Ricardo sa aking mga anak o kung may alam ba siya sa mga nangyayari. Ang pagdududa ay kumalat na sa lahat ng sulok ng aking isip. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga bisita, nakikipagkamay, tumatanggap ng mga yakap, ang aking cellphone ay nag-vibrate muli sa aking bulsa. Ang parehong numero, ang aking puso ay lumundag sa kaba. Agad kong sinilip ang mensahe, maingat upang hindi mapansin ng sinuman. Suriin ang mga video ng seguridad ng bahay, Mayo 10, 3:40 ng hapon, likurang garahe. Ang mensahe ay malinaw, tiyak. Hindi ito isang laro, hindi ito isang pagkamali. Ito ay isang utos, isang hamon. Mayo 10. Iyon ang araw na di umano'y namatay si Elena, 3:40 ng hapon. Ang oras na sinabi ng emergency responders na siya ay binawian ng buhay. Likurang garahe. Isang lugar na madalas naming gamitin para sa mga gawain sa bahay, kung saan nakalagay ang mga kagamitan at kung saan nagpapahinga ang aming sasakyan. Ang aking isip ay nagpatuloy sa pagtakbo, sinusubukang ayusin ang mga piraso ng puzzle. Ang oras ay tila huminto. Ang ingay ng mga bisita ay tila naglaho. Ang mga ngiti ay tila naging mga grimasa. Kailangan kong kumilos at kailangan kong gawin ito nang walang makakapansin. Patawarin ninyo ako, mga kaibigan, sabi ko, tinig sa halos bumulong. Kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Masyado itong mabigat sa akin. Nagpakita ako ng pagod at kalungkutan. Isang papel na madali kong gampanan. Tiningnan ako ng aking mga anak nang may pag-aalala, ngunit ngayon, nakita ko na ito ay pawang palabas lamang. Sige po, Papa, sabi ni Mateo. Magpahinga po kayo, kami na ang bahala rito. Tumango ako at dahan-dahang naglakad patungo sa aking opisina, ang aking pribadong kanlungan. Ang opisina ay nasa dulo ng pasilyo, isang lugar kung saan ako nagtatrabaho, nagmumuni-muni at nagbabasa. Ito ay may dingding na kahoy, puno ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame, at isang malaking mesa na gawa sa narra. Sa isang istante, nakalagay ang aking koleksyon ng mga lumang relo, isang hilig na pinagsaluhan namin ni Elena. Sa mesa, ang aming mga larawan, ang aming kasal, ang pagsilang ni na Carlos at Mateo, mga bakasyon, mga anibersaryo. Isang buhay na akala ko ay perpekto. Isinara ko ang pinto at ininlock ko ang aking puso, ay mabilis na tumibok. Halos marinig ko ang sarili kong tibok. Umupo ako sa aking silya, ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ang aking laptop. Ang sistema ng seguridad ng bahay ay ideya ni Elena. 16 na kamera ang nakakalat sa buong ari-arian. Bawat sulok ay binabantayan. Nag-access ako sa mga file. Pinili ko ang petsa, Mayo 10. Ang bawat click ng mouse ay tila isang putok ng baril sa tahimik na silid. Hinanap ko ang recording ng likurang garahe,
Ang aking hininga ay huminto sa aking lalamunan. Doon sa ilalim ng listahan nakita ko ang petsa at oras. Mayo 10, 3:38 ng hapon. Ito na, ang katotohanan ay malapit na. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang iniklik ko ang play. Ang screen ay umilaw at nagpapakita ng malinaw na imahe ng aming garahe. Ang liwanag sa loob ay tila madilim, ngunit sapat upang makita ang bawat galaw. Ang tunog ng mga pag-uusap sa labas ay tila nawala na. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking sariling puso. Nakaramdam ako ng takot, hindi takot sa kung ano ang aking makikita, kundi takot sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa aking pamilya, para sa aking buhay. Ang pamilyang pinaghirapan kong itayo ay ngayon nakasabit sa manipis na hibla ng isang video. Ang mga taong aking pinakamamahal ay maaring maging mga taong aking kinamumuhian. Hindi ko palubos na naiintindihan ang bigat ng katotohanan, ngunit alam kong sa sandaling makita ko ito, ang aking mundo ay hinding-hindi na babalik sa dati. Sa bawat pixel ng video, isang bangungot ang unti-unting lumalantad at walang pagtakas sa nakapangingilabot na katotohanan. Ang screen ay umilaw sa dilim ng aking opisina. Ang bawat pixel ay tila nagtatago ng isang masakit na katotohanan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking sarili, ngunit ang aking puso ay patuloy na tumibok ng mabilis, tulad ng isang ibon na nakakulong. Nagsimula ang video. 3:38 ng hapon. Pumasok si Elena sa garahe, naglalakad ng normal. Nakasuot siya ng pambahay na damit, ang kanyang buhok ay nakapusod. Hinahanap niya ang isang bagay sa mga estante. Ang kanyang mga kamay ay gumagapang sa mga kahon at lalagyan. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng pag-aalala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kurot ng pangungulila. Siya ang aking Elena, ang babaeng minahal ko ng higit sa lahat. Ang babaeng akala ko ay wala na. 3:39 ng hapon. Lumitaw si Carlos sa likod niya. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tila may inis. Nagsimula silang magtalo. Hindi ko naririnig ang kanilang mga salita, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw. Tila nagpapaliwanag, ngunit ang kanyang mukha ay matigas. Umiling si Elena ng ilang beses, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Mayroong isang bagay na hindi niya gusto, isang bagay na ayaw niyang mangyari. Ang tensyon sa pagitan nila ay malinaw, tila isang ulap na bumabalot sa kanila. 3:40 ng hapon. Ang oras na iyon ay tila tumigil. Itinulak ni Carlos si Elena sa dingding, isang malakas na tunog ng pagbangga, at sumunod ang mahinang sigaw ni Elena. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Umiyak siya. Sa sandaling iyon, ang aking hininga ay huminto. Ang aking sariling anak, itinutulak ang kanyang ina. Ang larawang iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang saksak sa aking puso. 3:41 ng hapon. Pumasok si Mateo. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang bibig ay nakangisi. May hawak siya sa kanyang kamay, isang bagay na nakakasilaw sa ilaw. Isang hiringgilya. Ang aking mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa pagitan ng dalawa, hinawakan nila si Elena. Pinilit nila siyang hindi makagalaw, habang si Mateo ay dahan-dahang ininiksyonan siya ng isang likido sa kanyang braso. Ang aking asawa ay lumaban, ngunit siya ay mahina. Ang kanyang mga sigaw ay halos hindi marinig. 3:42 ng hapon. Bumagsak si Elena sa sahig. Nanginginig. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bumubula. Ang kanyang mga anak, sina Carlos at Mateo, ay nanood, hindi gumalaw, walang emosyon. Ang kanilang mga mukha ay tila bato. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng konsensya. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, tila dalawang estranghero na pinapanood ang isang horror film. 3:43 ng hapon. Kinapa ni Mateo ang pulso ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila sinusuri lamang ang oras. Tumingin siya kay Carlos. Tumango si Carlos. Isang tahimik na pag-apruba, isang tahimik na pagkakasundo. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang aking mundo ay gumuho. Pinatay ko ang monitor. Ang humuhugong na tunog ng mga pag-uusap sa patio ay patuloy na naririnig,
walang kamalay-malay sa impyerno na kakasaksihan ko lang. Ang aking sariling mga anak ay pinatay ang aking asawa, ang kanilang sariling ina. At ngayon, sila ay naroon sa labas, tumatanggap ng pakikiramay, nagpapanggap na nagdadalamhati. Ang sakit ay dumaloy sa akin, isang matinding alon na halos lumunod sa akin. Ang galit ay kumulo sa aking kalooban, isang apoy na naglalagablab. Ang pagkabigla ay halos nagpahinto sa aking paghinga. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko matanggap. Ang mga anak na pinaghirapan kong palakihin, ang mga anak na pinagkalooban ko ng lahat, sila ang may kagagawa ng pagpatay sa aking Elena. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking tiyan, ang pagduduwal ay halos nagpalabas ng aking kinain. Bumagsak ako sa silya. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking ulo. Ang aking katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkabigla. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong magwala. Ngunit nanatili akong tahimik, ang bawat hininga ay mahirap. Ang mga larawan ni Elena, ng aming mga anak bilang bata, ng aming mga bakasyon, lahat ng iyon ay tila naging mga peke, mga kasinungalingan. Ang pamilyang pinaniniwalaan kong perpekto ay isang ilusyon lamang, isang malaking palabas. Ang bawat pagmamahal na aking ibinigay sa kanila ay tila nasayang, itinapon sa wala. Bakit? Ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isip. Bakit? Para saan? Ano ang nagtulak sa kanila upang gawin ang gayong kalupitan sa kanilang sariling ina? Ang sagot ay tila nakatago sa isang madilim na sulok ng aking isip, isang bagay na hindi ko pa kayang harapin. Habang nakaupo ako sa dilim, ang aking isip ay patuloy na bumabalik sa video. Ang pagtulak ni Carlos, ang hiringgilya ni Mateo, ang nanginginig na katawan ni Elena. Ang bawat detalye ay nakaukit na sa aking alaala, isang bangungot na hindi ko makakalimutan. Ang aking cellphone ay nag-vibrate muli sa aking bulsa. Isang bagong mensahe, ang parehong numero. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang kinuha ko ito. Makakahanap ka ng liham sa aming espesyal na lugar. Mahal kita, J. Tata. Ang mensahe ay tila isang sinag ng pag-asa sa gitna ng aking dilim. Aming espesyal na lugar. Alam ko kung saan iyon. Ito ay isang code, isang lihim na lugar na kami lang ni Elena ang nakakaalam. Ito ay ang sikretong kompartimento sa likod ng aming bookshelf sa aming silid-tulugan, kung saan kami nagtatago ng mahahalagang dokumento at ilang personal na alaala. Isang liham mula kay Elena. Baka ito ang kasagutan, baka ito ang paliwanag, baka ito ang susi sa pag-unawa sa lahat ng nangyayari. Ang galit at sakit ay biglang napalitan ng isang matinding pag-asa, isang pagnanais na malaman ang katotohanan. Hindi ako makapaghintay. Kailangan kong makita ang liham na iyon. Sa bawat salita na naroon matutuklasan ni Lolo Jose ang isang mas malalim na lihim, isang patunay ng pagmamahal na lumagpas sa libingan. Ang aking mga binti ay nanginginig habang paakyat ako sa hagdan. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-akyat sa isang bundok ng pagdududa. Ang mga bulong-bulungan mula sa sala ay unti-unting nawala habang papalayo ako. Napalitan ng tahimik na tunog ng aking mga yapak. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa isang bagong pag-asa, isang pagnanais na malaman ang katotohanan. Ang silid-tulugan namin ni Elena, ang aming santuwaryo, ito ay puno pa rin ng amoy niya, ang kanyang paboritong pabango na jasmine, ang amoy ng kanyang mga krema na nakalagay sa tabi ng tokador. Ang kama kung saan kami magkasamang natulog sa huling pagkakataon, 1 linggo pa lang ang nakakaraan, ay tila isang malaking, tahimik na saksi sa lahat ng nangyayari. Ang bawat sulok ay may bakas niya, bawat piraso ng kasangkapan ay may kwento namin. Ngayon, ang bawat kwento ay tila nabalutan ng dilim. Nilapitan ko ang aming bookshelf, isang malaking istante na puno ng mga libro na aming binasa at pinahalagahan sa loob ng maraming taon. Sa likod nito, alam ko, ay ang aming lihim. Inaktibo ko ang mekanismo, isang maliit na pindutan na nakatago sa likod ng isang libro. Ang bookshelf ay dahan-dahang gumalaw,
nagbubunyag ng isang maliit na safe. Ang kombinasyon, 230978. Ang petsa ng kami ay unang nagkakilala sa isang sayawan sa Tagaytay. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang inilalagay ko ang mga numero. Bumukas ang safe ng tahimik. Sa loob, nakita ko ang isang Manila envelope na selyado at ang aking pangalan ay nakasulat sa hindi malilimutang sulat kamay ni Elena. Ang bawat kurba ng letra ay nagpapaalala sa akin ng kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal. Binuksan ko ang envelope nang nanginginig ang mga daliri. Sa loob, isang liham at nagsimula akong magbasa. Aking mahal na Jose, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na ang aking mga hinala ay totoo. Huwag kang magtiwala sa ating mga anak. Sa loob ng ilang buwan, napansin ko ang mga kakaibang kilos nila. Mga pag-uusap na humihinto kapag pumasok ako sa isang silid. Mga hindi inaasahang pagbisita ni Carlos kapag wala ka. Mga dokumentong pinansyal na nawawala. Kaya't nagpasya akong kumilos. Kumuha ako ng isang pribadong investigador. Ang pangalan niya ay Miguel Saldaña, isang dating federal agent. Makikita mo ang kanyang numero sa dulo ng liham na ito. Nasa kanya ang lahat ng ebidensya. Si Carlos at Mateo ay baon na sa utang, Jose. Narinig ko sila, Jose. Nagpaplano silang alisin tayong dalawa. Una ako, pagkatapos ikaw. Isang malungkot at trahedyang aksidente na susundan ng iyong matinding depresyon at pagpapakamatay. Kung patay na ako kapag nabasa mo ito, kailangan mong maging maingat. Magpanggap na wala kang alam. Kontakin si Miguel. May inihanda siyang plano. Patawarin mo ako sa hindi pagpapaalam sa iyo ng mga ito noon. Gusto kong protektahan ka mula sa nakakatakot na katotohanan ito. Paano ko sasabihin sa isang ama na ang kanyang mga anak ay nagpaplanong patayin siya? Minahal kita sa bawat araw mula nang makilala kita sa sayawan na iyon sa Tagaytay. Ikaw ang aking una at tanging tunay na pag-ibig. Kung ako ay namatay, huwag kang masyadong umiyak para sa akin. Mabuhay ka, aking mahal. Hanapin ang katarungan at pagkatapos ay hanapin ang kapayapaan. Magpakailanman, Elena. Ang mga luha ay lumabo sa aking paningin. Niyakap ko ang liham sa aking dibdib habang tahimik na humihikbi. Si Elena. Ang aking Elena. Nakita niya ang kanyang kamatayan. Sinubukan niya akong protektahan hanggang sa huli. Ang sakit sa aking puso ay halos hindi ko makayanan. Bakit hindi ko ito napansin? Bakit ako nabulag sa katotohanan? Sa ilalim ng envelope, natagpuan ko ang isang maliit na card na may numero ng telepono at ang pangalan ni Miguel Saldaña. Mayroon din doong isang USB memory stick. Ito ang lahat ng ebidensya. Ito ang lahat ng katotohanan. Biglang narinig ko ang mga yapak sa pasilyo. Mabilis kong isinilid ang liham at ang memory stick sa loob ng aking bulsa. Isinara ko ang safe at ibinalik ang bookshelf sa orihinal nitong posisyon, saktong pagkabukas ng pinto. Papa, ano ang ginagawa mo dito mag-isa? Tanong ni Mateo, na may ngiti sa mukha na ngayon ay nakita kong puno ng kasinungalingan. Nag-aalala na ang mga bisita sa iyo. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Tugon ko, pinupunasan ng palihim ang aking mga luha. Alam mo na, inaalala ang iyong ina. Naiintindihan ko, sabi niya. Ang kanyang tingin ay gumalaw sa silid, sandaling tumigil sa bookshelf. Kailangan mo ba ng tulong sa pagbaba? Hindi anak, ayos na ako, sagot ko. Tumango si Mateo at iniabot ang kanyang braso. Hinawakan ko ito, nagpapanggap na mahina. Sumasandal sa braso ng taong nakita kong pumatay sa kanyang sariling ina. Ang aking katawan ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa sakit. Ito ay galit, isang malamig at sistematikong galit na nagsisimulang mabuo sa aking kalooban. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat sulyap isang bagong panganib ang lumalantad at kailangan ni Lolo Jose na maglaro ng isang mapanganib na laro ng kasinungalingan upang makamit ang katotohanan. Ang natitirang bahagi ng hapon ay tila isang bangungot na gumagalaw ng napakabagal. Nakipagkamay ako, tumanggap ng mga yakap, nakinig sa mga salita ng pag-alo na dumulas lamang sa akin nang hindi tumatago sa aking kalooban. Habang ginagawa ko ito, pinagmasdan ko ang aking mga anak na gumagalaw sa gitna ng mga bisita, tila perpektong mga host
Tumatanggap ng pakikiramay para sa ina na sila mismo ang pumatay. Ang bawat ngiti nila ay tila isang matalim na kutsilyo sa aking puso at ang bawat salita ay isang kasinungalingan. Lumapit si Ricardo Mendoza, ang aking abogado at kaibigan sa loob ng 30 taon. Jose, kapag kailangan mong suriin ang mga papeles ni Elena, nandyan lang ako, bulong niya. May ilang bagay tayong kailangang ayusin agad. Anong mga bagay, Ricardo? Tanong ko, pinag-aaralan ang kanyang mukha. Ang life insurance pangunahin, sagot niya. Sinabi sa akin ni Carlos na tinaasan daw ni Elena iyon ilang buwan na ang nakakaraan, isang malaking halaga. Isang malaking halaga. Sa isip ko, naaalala ko ang balita ni Elena sa liham, ang 50 milyong piso. Hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa gayong pagtaas. Si Elena at ako ay nagbabahagi ng lahat ng pinansyal na desisyon, o akala ko lang. Pag-uusapan natin yan, tugon ko, pinanatili ang aking neutral na ekspresyon. Siguro bukas na lang, kapag kaunti na ang tao. Tumango si Ricardo at lumayo. Pinagmasdan ko siyang nakikipag-usap ng masigla kay Carlos sa isang sulok. Ang aking abogado sa buong buhay ko, kasama rin sa pagtataksil na ito. Hanggang saan ang abot ng pagsasabuatan na ito? 8:00 ng gabi, umalis na ang huling bisita. Ang bahay ay naging tahimik, naninirahan na lamang ngayon ng 3 lalaki. Isang ama na nagdadalamhati at 2 mamamatay tao. Papa, dapat magpahinga ka na, mungkahi ni Carlos, tinapik ang aking likod. Napakabigat ng araw na ito para sa ating lahat. Oo, siguro tama ka, pagsang-ayon ko. Nagpapanggap na pagod. Kayo ay mananatili dito ngayong gabi, siyempre, tugon ni Mateo. Hindi namin kayang iwanan ka mag-isa sa mga sandaling ito. Hindi nila ako kayang iwanan mag-isa. Siyempre hindi. Ang ikalawang bahagi ng kanilang plano ay dapat nang magsimula. Salamat mga anak, bulong ko. Niyayakap silang 2, pinipigilan ang pagnanais na sakalin sila doon mismo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Umakyat ako sa aking silid. Isinara ko ang pinto at inalak ko. Umupo ako sa dilim. Ang katahimikan ng bahay ay tila nagpapalakas ng tibok ng aking puso. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang numero ni Miguel Saldaña. Malapit nang mag-alas 9 ng gabi. Masyado nang huli para tumawag. Nagpasya akong magpadala ng mensahe. Ako si Jose. Iniwan sa akin ni Elena ang kanyang liham. Kailangan nating mag-usap. Ang sagot ay dumating agad. Inaasahan ko po kayo, Senyor Jose. Huwag gamitin ang inyong normal na cellphone para makipag-ugnayan sa akin. Malamang ay nakomonitor ito. Sa garahe ng inyong bahay, sa ilalim ng pulang kahon ng mga tool, makakahanap ka ng prepaid na cellphone. Gamitin iyon para tawagan ako. Huwag kang magtiwala sa sinuman sa loob ng inyong bahay. Tiningnan ko ang mensahe ng matagal. Ang pagdududa ni Elena ay hindi pala walang basehan. Inihanda niya ang lahat. Inaasahan ang pinakamasama. Naghintay ako hanggang sa tuluyang maging tahimik ang bahay. 11:30 ng gabi, hinubad ko ang aking sapatos at palihim na lumabas ng silid. Bumaba ako sa hagdan, iniiwasan ang mga baitang na umuungol. Ito ay kaalaman na natutunan ko sa mga dekada ng pamumuhay sa bahay na ito. Dumaan ako sa kusina at pumasok sa garahe. Ang pulang kahon ng mga tool ay naroon sa loob ng maraming taon. Binuksan ko ito ng maingat at inangat ang tuktok na tray. Sa ilalim, tulad ng sinabi ni Miguel, nakita ko ang isang maliit na itim na cellphone kasama ang charger nito. Binuksan ko ito. Mayroon lamang itong isang contact na nakaimbak. MS. Bumalik ako sa aking silid ng may parehong pagtatago. Kapag nakasiguro na ako at sarado na ang pinto, dinayal ko ang numero. Senyor Jose, tugon ng isang malalim na boses sa unang ring. Lubos akong nakikiramay sa inyong pagkawala. Ikaw ba si Miguel Saldaña? Opo, senyor. Kinontrata ako ng inyong asawa 2 buwan na ang nakakaraan. Nasa akin ang lahat ng impormasyong kailangan ninyo, ngunit hindi tayo maaaring mag-usap sa telepono. Kailangan nating magkita. Kailan? Kailan? Bukas. Ang inyong mga anak ay lalabas ng 10:00 ng umaga para makipagkita sa notaryo, si Ricardo Mendoza. Alam ko iyan dahil na-intercept ko ang kanilang mga komunikasyon.
Magkakaroon tayo ng humigit kumulang 1 oras. Mayroong isang coffee shop sa Avenida Morelos, ang La Antigua. Sasadyain ko ang mesa sa likod ng 10:15. Doon ako, pangako ko. Senyor Jose, isang huling bagay. Ang USB memory stick na iniwan sa inyo ni Elena, huwag ninyong suriin sa inyong computer. Dalhin ninyo bukas at sa ngalan ng lahat, kumilos kayo ng normal. Nakasalalay dito ang inyong buhay. Natapos ang tawag. Nanatili akong nakaupo sa dilim, hawak ang maliit na telepono na tila isang pampakalma sa gitna ng isang maalong karagatan. Sa labas ng bintana, nililiwanagan ng buwan, ang hardin na idinisenyo ni Elena ng buong pagmamahal, ang mga rosal na kanyang pinagkakaabalahan tuwing umaga, ang fountain kung saan umiinom ang mga ibon sa madaling araw. Lahat ay tila normal, tila payapa. At gayon paman, ang aking mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Humiga ako ng nakabihis, masyadong gising para magpalit o subukang matulog. Ang orasan ay 12:30 ng hating gabi. Nang marinig ko ang mahinang yapak sa pasilyo, may huminto sa harap ng aking pinto. Dahan-dahang umikot ang doorknob, ngunit ang kandado ay lumaban. Lumayo ang mga yapak. Si Carlos, si Mateo. Pareho silang dumating para suriin kung tulog ba ang kanilang ama o para isagawa ang susunod na yugto ng kanilang plano. Nag-vibrate ang aking normal na cellphone sa tabi ng kama. Isang text message mula kay Carlos. Papa, gising ka pa ba? Narinig ko ang mga ingay sa iyong silid. May kailangan ka ba? Mga kasinungalingan. Dagdag kasinungalingan. Sumagot ako. Ayos lang ako, anak. Hindi lang ako makatulog. Bukas na lang ang ibang araw. Magpahinga ka, Papa. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Ang pinakamalupit na salita na nabasa ko kailanman. Ang pagsikat ng araw ay natagpuan ako na nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan kung paano binago ng liwanag ang hardin ni Elena. Hindi ako nakatulog. Hindi na rin ako umiyak. Ang paunang pagkabigla ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Naligo ako at maingat na nagbihis, pinili ang angkop na kasuotan para sa isang bagong biyudo. Madilim na polo, kulay abo na pantalon, ang relo na regalo ni Elena sa aming huling anibersaryo. Inilagay ko ang 2 telepono at ang USB memory stick sa aking mga bulsa. Nang bumaba ako sa kusina, nakita ko ang aking mga anak na naghahanda ng almusal. Papa, hindi namin inaasahang makita kang gising ng ganito kaaga, bulong ni Mateo, nagsasalin ng kape sa mga tasa ng porselana. Hindi ako masyadong nakatulog, tugon ko, umupo sa mesa. Masyadong walang laman ang kama kung wala siya. Inilagay ni Carlos ang isang plato ng prutas sa harap ko. Kumain ka, Papa. Kailangan mong panatilihin ang iyong lakas. Salamat, anak, sabi ko. Kumuha ako ng isang piraso ng melon at maingat itong pinagmasdan bago ilagay sa aking bibig. Nalason ba ito? Ganito ba ang plano nilang alisin ako? Isang nakakalason na almusal na inihanda ng mga kamay ng aking sariling anak? Sa kabila ng lahat, Papa, nagsimula si Carlos umupo sa harap ko. Kailangan naming lumabas saglit ngayong umaga. Gusto ni Ricardo na suriin namin ang ilang paunang papeles tungkol sa, mga legal na usapin. Ang testamento ni Mama, nilinaw ni Mateo, na laging mas direkta. Mga usapin sa life insurance, mga bagay na kailangang asikasuhin, kahit masakit. Naintindihan ko, sabi ko, dahan-dahang tumango. Anong oras kayo babalik? Bago magtanghali siguro, tugon ni Carlos. Ayos ka lang ba mag-isa sandali? Oo naman, sabi ko. Baka maglakad-lakad ako. Palaging sinasabi ng doktor na maganda ang paglalakad para sa akin. Magandang ideya, Papa, ngunit huwag kang masyadong magpagod. Nag-almusal kami sa isang hindi komportabling katahimikan na paminsan-minsan ay nabasag ng mga simpleng komento tungkol sa panahon o mga pinatamis na alaala ni Elena. Halos hindi ko kinain ang pagkain. Nililimitahan lamang ang aking sarili sa paggalaw ng mga piraso ng prutas sa plato at nagpapanggap na umiinom ng kape. 9:50, sabay na tumayo ang aking mga anak. Kailangan na naming umalis, anunsyo ni Carlos, sinisipula ng kanyang relo. Babalik kami agad, Papa. Sinamahan ko sila hanggang sa pinto.
kinakawayan ng aking kamay habang papalayo ang kotse ni Mateo sa driveway. Nang mawala sila sa paningin, tumakbo ako sa aking silid. Kumuha ako ng isang manipis na jacket at ang mga susi ng aking sariling sasakyan. Ang coffee shop na La Antigua ay 10 minuto lamang ang layo kung magmamaneho. Ipinark ko ang sasakyan isang kalye bago ang coffee shop at nilakad ang natitirang bahagi ng daan, patuloy na pinagmamasdan ng aking paligid. Ang pagdududa ay nagsisimulang lumukob sa akin, ngunit marahil ay makatwiran ito. Ang lugar ay maliit, maaliwalas, may mga mesa na gawa sa kahoy at ang amoy ng sariwang kape na pumupuno sa hangin. Sa likod, tulad ng ipinangako, isang lalaki na nasa edad 50, matipuno, may kalbo na buhok at isang bahagyang peklat sa kaliwang kilay, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay nang makita ako. Lumakad ako patungo sa kanya. Nararamdaman ang bigat ng mga usisang tingin. Walang duda, lumabas ang aking mukha sa mga lokal na pahayagan, ang biyudo ng araw. Senyor Jose, bati ng lalaki, tumayo at mahigpit na nakipagkamay sa akin. Miguel Saldaña, maupo po kayo. Umupo ako sa harap ni Miguel Saldaña, nararamdaman na ang bigat ng mundo ay nakapatong sa aking mga balikat. Ang coffee shop ay tahimik sa oras na iyon. Ilang mesa lamang ang okupado ng mga taong abala sa kanilang sariling pag-uusap. Una, Senyor Jose, kailangan kong tiyakin na hindi kayo sinundan, sabi ni Saldaña ng mahina. Ang kanyang mga mata ay gumalaw sa paligid. Ang inyong mga anak ay may mga taong nagtatrabaho para sa kanila, mga taong kilala ko sa kapaligiran. Anong kapaligiran? Tanong ko. Ang ilalim ng lupa ng Tagaytay. Ako ay Federal Police sa loob ng 20 taon. Kilala ko ang mga lokal na kriminal. Huminto siya. At ngayon, ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho para sa inyong mga anak. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking likod. Ang aking mga anak, sina Carlos at Mateo, ay palaging ambisyoso. Ngunit mga kriminal, kailan sila tumawid sa linyang iyon? Dinala ninyo ba ang USB memory stick? Kinuha ko ang maliit na device mula sa aking bulsa at iniabot sa kanya. Kinuha ni Saldaña ang isang manipis na laptop mula sa kanyang backpack. Binuksan niya ito at kinonekta ang memory stick. Ang inyong asawa ay isang napakatalinong babae, Senyor Jose. Nagsimula si Saldaña. Nagsimula siyang maghinala nang makakita siya ng mga peking dokumento na may lagda ninyo, mga transfer sa mga account sa Cayman Islands. Magkano? Tanong ko, kinatatakutan ng sagot. 700 milyong piso, PHP 700,000 na na-divert sa loob ng nakaraang 3 taon mula sa inyong mga kumpanya. Ibinagay niya ang screen sa akin. Narito ang mga record, mga peking lagda, mga ghost contracts sa mga supplier na hindi umiiral. Tiningnan ko ang mga dokumento, kinikilala ang mga pangalan ng mga peking kumpanya at di umano'y mga affiliate na hindi ko kailanman pinahintulutan. Ang aking lagda, perpektong ginaya, ay lumabas sa bawat dokumento. Natuklasan ni Elena ang lahat ng ito sa pagsusuri ng mga financial statements. Nang kumprontahin niya si Carlos, itinanggi niya ang lahat, ngunit nakakolekta na siya ng sapat na ebidensya. At kaya siya pinatay? Bulong ko, nararamdaman ang pagduduwal. Opo, ngunit may higit pa. Kinuha ni Saldaña ang isang folder mula sa kanyang backpack. Ito ang tunay na autopsy report ng inyong asawa. Ang opisyal ay pinanday ng medical examiner, isang matandang kaibigan ni Carlos. Binuksan ko ang folder nang nanginginig ang mga kamay. Malinaw ang ulat. Si Elena ay namatay dahil sa pagkalason sa isang sangkap na tinatawag na tetrodotoxin, isang lason na kinuha mula sa isdang puffer. Halos imposible na makita ng walang tiyak na pagsusuri. Ang tetrodotoxin ay nagiging sanhi ng progresibong pagkaparalisa. Tila ito ay atake sa puso, paliwanag ni Saldaña. Masyadong malalim ang investigasyon ni Elena. Natuklasan niya na hindi lamang nila plano na nakawin ang lahat ng inyong yaman, kundi kasama rin sila sa money laundering para sa sindikato ng Jalisco. Ang aking mga anak ay nagtatrabaho para sa mga nagbebenta ng droga. Ang aking boses ay halos isang bulong. Ang inyong car dealership ay perpekto para sa money laundering, mga pekeng benta,
overbilling, mga ghost clients. Huminto si Saldana. Ngunit natuklasan ni Elena ang tunay na record. Nasa memory stick ang lahat. At bakit ako nakatanggap ng mga mensahe mula sa kanyang numero pagkatapos siyang mamatay? Inihanda niya ang lahat. Hiniling niya sa akin na iset up ang isang automated system. Kung hindi siya sasagot sa isang tiyak na code sa loob ng 24 na oras, magsisimulang ipadala ang mga mensahe. Isang insurance policy kung sakaling totoo ang kanyang mga hinala. Naramdaman ko na kinakapos ako ng hininga. Ang aking Elena, palaging matalino, palaging maingat, lumalaban ng mag-isa laban sa pagsasabwatan na ito, habang ako, bulag sa tiwala, ay patuloy na naniniwala sa perpektong pamilya na aming itinayo. At ngayon, ano ang mangyayari, Senyor Saldana? Pupunta ba tayo sa pulis? Hindi tayo maaaring magtiwala sa lokal na pulisya. Ang hepe ng presinto, si Komisyonado Hernandez, ay nasa payroll ng inyong mga anak sa loob ng maraming taon. Kailangan nating direktang pumunta sa federal prosecution sa Manila. Ngunit kailangan ko muna ng hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya, sabi ko. Nararamdaman na isang malamig na determinasyon ang pumalit sa sakit. Gusto kong marinig mismo sa bibig nila ang kanilang pag-amin. Gusto kong marinig kung bakit nila pinatay ang kanilang ina. Tiningnan ako ni Saldana ng mataman. Mapanganib yan, Senyor Jose. Patay na ako para sa kanila. Hindi, naghihintay lang sila ng tamang oras. Kung gayon, ibibigay natin sa kanila ang oras na iyon. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Babalik ako sa bahay bago ang aking mga anak. Kumikilos bilang ang nagdadalamhating ama na inaasahan nilang makita. Kapag dumating sila mula sa notaryo, napansin ko ang isang tiyak na tensyon sa kanilang mga mukha. Ayos lang ba ang lahat kay Ricardo? Tanong ko ng inosente. Oo, Papa. Mga nakakainip lang na papeles, tugon ni Carlos, iniiwasan ang aking tingin. Gusto kong suriin ang mga dokumentong iyon. Kung tutuusin, asawa ko iyon. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Mateo at Carlos. Siyempre, Papa, ngunit siguro bukas na lang. Ngayon dapat magpahinga ka. Sa katunayan, mga anak, sabi ko. Gusto kong mag-usap tayo ngayong gabi tungkol sa hinaharap, tungkol sa mga kumpanya. Kaagad itong nakuha ang kanilang atensyon. Ang kasakiman ay kumislap sa kanilang mga mata tulad ng mga barya sa ilalim ng araw. Siyempre, Papa, sabi ni Carlos, biglang interesado. Kahit kailan mo gusto, pagkatapos ng hapunan, sa aking opisina. Bumalik ako sa aking silid, nagpapanggap na kailangan kong magpahinga. Sa totoo lang, nakipag-ugnayan ako kay Saldana gamit ang prepaid na telepono. Lahat ay handa na. Siya at ang dalawang pinagkakatiwalaan niyang dating federal agent ay magtatago sa hardin, handa na mag-intervene kung sakaling may mangyaring masama. Ang gabi ay lumalalim at sa bawat sandali, ang patibong ay unti-unting lumalapit. Ngayon, hindi na si Jose ang biktima, kundi ang manghuhuli. Ang hapunan ay lumipas sa isang hindi komportabling katahimikan. Si Rosita, ang aming matagal ng tagaluto, ay naghanda ng paborito kong putahe, ang chiles en nogada. Ngunit hindi ko ito natikman, nagdahilan ako na wala akong gana. Sa totoo lang, patuloy akong natatakot na subukan nila akong lasunin. Ang bawat sandok ng pagkain ay tila isang babala. Ang bawat subo ay isang panganib. Pinagmasdan ko ang aking mga anak. Sila ay kumakain ng normal. Nagpapalitan ng mga trivial na komento. Tila wala silang iniisip na masama. Ngunit sa aking isip, ang kanilang mga mukha ay tila mga maskara. Nagtatago ng isang masamang lihim. Punta tayo sa opisina, sabi ko sa wakas tumayo mula sa mesa. Ang aking opisina, ang aking santuwaryo. Mga dingding na gawa sa madilim na kahoy, mga bookshelf hanggang kisame, ang aking mesa na gawa sa nara, namana mula sa aking ama. Sa isang vitrine, nakalagay ang aking koleksyon ng mga lumang relo, isang hilig na pinagsaluhan namin ni Elena. Sa ibabaw ng mesa, ang mga larawan ng aming buhay magkasama, ang aming kasal, ang pagsilang ni na Carlos, ni Mateo, mga bakasyon, mga anibersaryo. Isang buhay na akala ko ay perpekto. Umupo ako sa likod ng mesa habang ang aking mga anak ay umupo sa mga silya na gawa sa balat sa harap ko. Sa ilalim ng aking damit, mayroon akong maliit na recording device na ibinigay ni Saldana.
Ang bawat salita ay itatala. Ang bawat pag-amin ay magiging ebidensya. Mga anak, nagsimula ako. Marami akong pinag-isipan mula nang iwan tayo ni Elena. Tungkol sa buhay, tungkol sa ating pamana. Pareho silang tumango ng may seryosong ekspresyon. Napakahusay na naiensayo, halos nakumbinsi ako. Nagpasya akong isulong ang paglilipat ng mga kumpanya. Gusto kong magretiro ng lubusan. Ang kanilang mga mukha ay lumiwanag tulad ng mga Christmas tree. Ang kasakiman ay kumislap sa kanilang mga mata. Sigurado ka ba, Papa? Tanong ni Carlos. Pilit na itinatago ang kanyang entusiasmo. Masyadong maaga pagkatapos ng nangyari kay Mama. Sa kabaligtaran, sagot ko. Ang pagkamatay ng iyong ina ang nagpaunawa sa akin na napakaikli ng buhay. Gusto kong tamasahin ang aking mga huling taon nang walang pag-aalala. Iyan ay isang napakatalinong desisyon, sabi ni Mateo, yumuyu ko. Kami na ang bahala sa lahat. Mayroon pa, dagdag ko, maingat na pinipili ang aking mga salita. Nagpalitan sila ng isa pang mabilis na tingin. Oo ma, tinaasan ng coverage ilang buwan na ang nakakaraan, paliwanag ni Carlos. Halos 50 milyong piso. Kakaiba, komento ko, nagpapanggap na nalilito. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Elena ang tungkol doon. Siguro gusto ka lang niyang sorpresahin, mungkahi ni Mateo. Alam mo naman si Mama palaging iniisip ang kinabukasan. Oo, palaging iniisip ni Elena ang kinabukasan. Ulit ko, nararamdaman ang paglaki ng galit sa aking kalooban. Kaya nga naghanda pa siya ng mga mensahe pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Lumapit si Carlos sa kanyang upuan. Anong ibig mong sabihin, Papa? Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanila ang mensahe. Buhay pa ako. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Ito ay isang masamang biro, bulong ni Mateo. May gumagamit ng numero ni Mama. Nag-iwan din siya ng mga video. Patuloy ko, hindi pinapansin ang kanyang komento. Mga kawili-wiling video tulad ng sa likurang garahe. Ang araw na siya ay namatay. Tumayo si Carlos nang biglang kinakabahan. Papa, sa tingin ko kailangan mong magpahinga. Ang sakit ay nagpapaisip sa iyo ng mga bagay-bagay. Hindi ako nag-iisip ng kung ano, Carlos. Nakita ko ang video. Nakita ko kayong dalawa na ininiksyonan ng inyong ina. Nakita ko siyang nanginginig sa sahig habang pinapanood ninyo siyang mamatay. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na halos mahawakan. Tumayo rin si Mateo, ngunit hindi para lumapit sa akin, kundi para tiyakin na sarado ang pinto. Nalilito ka, Papa, sabi ni Carlos nang biglang lumamig ang boses. Walang ganong video. Ang sistema ng seguridad ay nagsisave ng mga kopya sa cloud. Tiniyak ni Elena iyon. Yumuko ako. Bakit ninyo ginawa? Ganoon ba kalaki ang halaga ng buhay ng inyong ina? Tiningnan ni Mateo si Carlos na tila naghahanap ng mga tagubilin. Ang aking panganay, palaging ang leader, palaging ang gumagawa ng mga desisyon. Huminga siya ng malalim. Hindi mo maiintindihan, Papa. Kailanman ay hindi mo naunawaan. Nagtayo ka ng isang imperyo at pagkatapos ay nagpasya kang ibigay ito sa mga estranghero. Ang mga charitable foundations. Iyon ang dahilan. Pinatay ninyo ang inyong ina dahil binago ko ang aking testamento. Hindi lang binago mo, sumabog si Carlos. Kinuha mo ang sa amin, 50 taon na pagtatayo ng isang imperyo para lamang ipamahagi sa mga estranghero. Mga batang ulila, mga may AIDS, mga rural na paaralan. Ano ang kinalaman nila sa atin? Mga nangangailangan sila, Carlos. Ang iyong ina at ako ay gustong mag-iwan ng pamana na higit pa sa pera. Ang iyong asawa ay sumang-ayon sa amin, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Hanggang sa natuklasan niya ang tungkol sa mga offshore accounts. Kaya naging problema, sabi ko. Isang problema na nilutas ninyo gamit ang tetrodotoxin. Pinibigkas ang bawat pantig ng malinaw para sa recording. Lason ng isdang puffer. Mahirap makuha, mas mahirap matuklasan. Saan ninyo nakuha? Ngumiti si Carlos sa unang pagkakataon.
Isang ngiti na hindi ko nakilala sa mukha ng aking anak. May mga koneksyon kami, Papa. Mga koneksyon na hindi mo maiintindihan sa iyong lumang moralidad. Ang sindikato ng Jalisco, sabi ko, pinagmamasdan ang kanilang mga reaksyon. Money laundering sa pamamagitan ng aming mga dealership. Natuklasan din iyon ni Elena, hindi ba? Pinakialaman ni Mama ang hindi niya dapat, tugon ni Mateo, dahan-dahang lumalapit sa mesa. Kaya mo ngayon, sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang plano ay masyadong gumana ng maayos. Ang aking mga anak ay nagkumpisal, oo, ngunit nagpasya rin sila na ito na ang oras upang alisin ako. Hindi na sila maghihintay pa. Ang dosis para sa iyo ay mas malaki, sabi ni Carlos. Isinusuksok ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi na namin gagawin ang parehong pagkakamali na nagawa namin kay Mama. Masyado siyang naghirap. Ganoon ba kahalaga sa inyo na bigyan ako ng walang sakit na kamatayan? Tanong ko. Nararamdaman na ang aking boses ay pumipiyok sa unang pagkakataon. Ito ba ang pag-ibig na itinuro namin sa inyo ni Elena? Ang pag-ibig ay hindi nagbabayad ng utang, Papa, tugon ni Mateo ng malamig. At marami kaming utang. Kinuha ni Carlos ang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa. Ang malinaw na likido sa loob nito ay kumikinang sa ilaw ng lampara. Ang aking sariling kamatayan ay nakapaloob sa isang silindro ng salamin. Mabilis lang, pangako niya. Umiikot sa mesa para lumapit sa akin. Pagkatapos ay makikita nila ang iyong katawan, ang biyudo na hindi nakayanan ang pagkawala ng kanyang minamahal na asawa. Napaka-romantiko, napaka-trahedya. Pindutin ko ang emergency button sa nakatagong device sa ilalim ng aking damit. Ang hudyat para kay Saldana. May kailangan kayong malaman, sabi ko. Nagpapalipas ng oras. Si Elena ay hindi patay. Pareho silang huminto, naguguluhan. Anong kahibangan ang sinasabi mo? Bulong ni Carlos. Ang katawan na inilibing ninyo ay hindi kay Elena. Ito ay isang pain. Nagtatago siya. Naghihintay ng tamang oras upang ipakita ang lahat ng ebidensya laban sa inyo. Ito ay isang desperadong kasinungalingan, ngunit gumana ito. Ang pagdududa ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Tawagan mo ang forensic, utos niya sa kanyang kapatid. Tiyakin mo na siya nga iyon. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang mga pinto ng opisina. Si Miguel Saldana at ang kanyang dalawang kasamahan ay pumasok sa silid na may hawak na baril. Federal na pulis, sa sahig, ngayon. Si Carlos, na may hawak pa rin ng hiringgilya, ay sinubukan akong abutan. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang bala ay tumama sa kanyang balikat, dahilan upang siya ay bumagsak habang sumisigaw sa sakit. Gumulong ang hiringgilya sa sahig. Si Mateo na laging mas kalkulado ay agad na itinaas ang kanyang mga kamay. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, sabi niya sa kanyang pinakamahusay na boses ng abogado. Nag-uusap lang kami ng pamilya. Isang pag-uusap tungkol sa kung paano ninyo pinatay ang inyong ina at pinaplano ninyong patayin ang inyong ama. Tugon ni Saldana. Kinapusan siya. Lahat ay recorded, Senyor Jose. Tumango ako, hindi makapagsalita. Nakikita ang aking mga anak na nakaposas. Si Carlos na nagdurugo sa sahig, si Mateo na ang maskara ng kanyang pagiging kalmado ay sa wakas ay nabasag. Ito ay isang imahe na kailanman ay hindi ko naisip kahit sa aking pinakamasamang bangungot. Sa pagguho ng kanyang pamilya, isang tanong ang nanatili. Ano ang tunay na halaga ng katarungan? Ang mga sumunod na oras ay lumipas na tila isang lagnat na panaginip. Sinalakay ng mga ahente ng federal ang aking bahay. Ang telepono ay patuloy na tumutunog. Si Ricardo, mga business partner, mga kaibigan na nakakita ng mga patrol car. Ang balita ay kumalat sa buong Tagaytay na parang apoy sa kagubatan. Ang mga anak ng negosyanteng si Jose, inaresto dahil sa pagpatay sa kanilang ina at pagtatangka sa pagpatay sa kanilang ama. Nakaupo ako sa kusina, may hawak na tasa ng kape na lumalamig sa aking mga kamay. Narinig ko kung paano ko oordinahan ni Saldana ang operasyon. Ang bangkay ni Elena ay huhukayin para sa tunay na autopsy.
Ang mga bank account ng aking mga anak ay frozen, ang kanilang mga kasabwat, natukoy, at hinahabol. Senyor Jose, sabi ni Saldana, umupo sa harap ko. Ginawa ninyo ang isang kahanga-hangang trabaho doon sa loob. Ipagmamalaki kayo ng inyong asawa. Patay na ang aking asawa, tugon ko ng mekanikal. At ang aking mga anak ay mamamatay tao. Wala akong dapat ipagmalaki. Mayroon kayong katarungan at iyon ay isang bagay. Katarungan. Isang malamig na salita, hindi sapat. Ano ang silbi ng katarungan kung ang lahat ng aking minahal ay nawasak? Ang aking pamilya, ang aking pamana, ang aking buong buhay. Lahat ay naging abo sa loob lamang ng ilang araw. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Ang inyong mga anak ay haharap sa mga kaso ng sinadyang pagpatay, pagtatangka sa pagpatay, pamemeke, pandaraya at money laundering. Hindi na sila makakakita ng liwanag ng araw. Huminto siya. Tungkol naman sa kanilang mga kasabwat sa kartel, iyan ay isa pang mas komplikadong usapin, mas mapanganib. Nasa panganib ba ako? Pansamantalang oo, hindi magugustuhan ng kartel na nabunyag ang kanilang mga operasyon sa money laundering. Kailangan nating ilipat kayo sa isang ligtas na lugar habang kinukumpleto namin ang investigasyon. Isang ligtas na lugar, malayo sa bahay na itinayo ko kay Elena, malayo sa mga alaala, malayo sa lahat ng bumuo ng aking buhay sa loob ng 70 taon. Maaari ko bang bisitahin ang kanyang libingan bago? Tanong ko. Nararamdaman na ang mga luha na matagal nang pinipigilan ay nagsisimulang umagos. Kailangan kong magpaalam, tumango si Saldana. Bukas ng umaga na may escort. Kinabukasan, magaling na maaga, sinamahan ako ng 2 ahente ng federal sa sementeryo. Tahimik ang lugar. Ang hamog ay bumabalot sa mga lapida tulad ng luha ng lupa. Pinanatili nila ang isang magalang na distansya habang lumuhod ako sa harap ng libingan ni Elena. Tinupad ko ang aking mga pangako, mahal, bulong ko. Naglalagay ng mga puting rosas sa malamig na marmol. Ang mga responsable ay magbabayad. Ngunit sa anong halaga? Ang aming pamilya ay nawasak. Dahan-dahang gumalaw ang hangin sa mga dahon ng mga puno. Tila sumasagot si Elena mula sa isang lugar na lampas sa aking pag-unawa. Hindi ko alam kung paano magpatuloy nang wala ka. Kung wala sila, mag-isa na ako ngayon. Ipinasa ko ang aking mga daliri sa kanyang pangalan na nakaukit sa bato. Elena Martinez de Jose, 1955-2025. Minamahal na asawa at ina. Ang irony ng huling salita ay halos hindi ko makayanan. Ngayon, habang tumatayo ako, napansin ko ang isang di pangkaraniwang bagay. Isang maliit na bitak sa lapida, sa ilalim lamang ng kanyang pangalan. Nang suriin ko ito ng mas malapitan, natuklasan ko na hindi ito natural na bitak. May isang taong nag-ukit ng isang napakaliit na mensahe. VB 22-205, Valle de Bravo, Mayo 22. 5 araw pagkatapos ng kanyang kamatayan, bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ang ibig sabihin nito? Isa pang mensahe mula kay Elena na inihanda bago siya mamatay? O isang bagay na mas imposible, mas hindi maisip? Hindi ko binanggit ang anuman sa mga ahente. Ang ilang sagot ay kailangan kong hanapin ng mag-isa. 3 linggo na ang nakalipas at ang kaso ay nasa ilalim ng masusing investigasyon. Kinumpirma ng exhumation ang presensya ng tetrodotoxin sa katawan ni Elena. Ang mga offshore accounts ay nasundan. Ang koneksyon sa kartel ay nabunyag. Si Carlos at Mateo, na nanamanga kakulong sa piitan, ay nagdeklara ng kanilang pagiging inosente sa kabila ng mga recording. Si Ricardo Mendoza, ang aking abogado sa buong buhay ko, ay napatunayang kasama rin. Pekeng dokumento at pagtulong sa money laundering ang kanyang kaso. Ngayon, nakatira ako sa isang ligtas na apartment sa Manila, sa ilalim ng federal protection. Ang aking imperyo sa negosyo ay nasa kamay ng mga pansamantalang tagapamahala habang nililinaw ang sitwasyon sa batas. Ang aking buhay ay tila nakahinto. Noong Mayo 20, humingi ako ng pahintulot na bisitahin ang aming kubo sa Taal Lake. Kailangan kong kunin ang mga personal na dokumento, paliwanag ko. 2 ahente ang inatasan bilang escort. Ang kubo ay nanatiling tulad ng aking naalala.
maliit, maaliwalas, na may kahoy na pier na umaabot sa lawa. Dito kami naging masaya, tunay na masaya, bago ito kinontamina ng pera at ambisyon. Kailangan ko lang ng ilang minuto mag-isa. Hiling ko sa mga ahente na tumango at nanatili sa labas, na binabantayan ang paligid. Sa loob, tila huminto ang oras. Ang parehong mga simpleng kasangkapan, ang parehong mga larawan sa dingding, ang parehong amoy ng kahoy at alaala. Hinanap ko sa lahat ng sulok, mga aparador, mga drawer, sa ilalim ng mga sahig, ngunit wala. Sa wakas, tumungo ako sa maliit na attic, na maaabot lamang sa pamamagitan ng isang natitiklop na hagdan sa kisame. Doon, sa pagitan ng mga kahon ng alaala at lumang damit, nakakita ako ng isang selyadong Manila envelope. Ang aking pangalan ay nakasulat sa hindi malilimutang sulat kamay ni Elena. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa loob ay may liham, isang maliit na susi at isang kamakailang litrato. Ipinapakita ng litrato ang isang puting bahay na may pulang bubong na napapalibutan ng mga puno. Hindi ko ito nakilala. Nagsimula akong basahin ang liham. Aking mahal na Jose, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na natuklasan mo ang aking mga mensahe at ang mga bagay ay ayon sa plano. Lubos akong humihingi ng tawad sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Ang sasabihin ko sa iyo ay tila imposible. Ngunit kailangan mong paniwalaan ako. Natuklasan ko ang mga plano ng ating mga anak ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi lamang ang pagnanakaw, hindi lamang ang money laundering. Natuklasan ko na plano nilang patayin tayong dalawa. Kinuha ko si Miguel Saldaña para mag-imbestiga, ngunit gumawa rin ako ng sarili kong paghahanda. Alam kong ako ang uunahin nila. Narinig ko silang nagtatalo isang gabi sa opisina ni Carlos, nang akala nila ay tulog ako. Noong Mayo 8, nang maglakbay ka sa Cebu City, sinimulan ko ang aking plano. Ang babaeng inilibing ay hindi ako, Jose, kundi si Maria Dolores, isang pasyenteng may terminal na sakit sa ospital kung saan ako nagboboluntaryo, walang pamilya, walang sino mang umaangkin. Namatay siya noong umagang iyon mula sa natural na sanhi. Binayaran ko ang direktor ng ospital at ang morgue attendant para pekein ang mga record. Ang kanyang katawan ay dinala sa aming bahay. Nagtago ako. Pinagmasdan ko mula sa malayo kung paano natuklasan ni Carlos at Mateo ang katawan, kung paano sila nagpanggap na nagdadalamhati, kung paano nila inihanda ang iyong pagbalik at ang pagpapanggap ng libing. Buhay pa ako, Jose, nagtatago sa isang maliit na bayan sa Portugal, kung saan walang sino mang nakakakilala sa akin. Ang direksyon ay nasa likod ng liham na ito. Ang susi ay para sa aming bagong bahay. Alam kong marami akong hinihingi. Alam kong tila baliw. Ngunit kung mahal mo pa ako, kung mapapatawad mo ako sa kasinungalingang ito na kinailangan kong gawin, lumapit ka sa akin. Magsisimula tayo muli malayo sa lahat ng kalupitan na nilikha ng ating mga anak. May walang hanggang pag-ibig, Elena. Muling binasa ko ang liham ng paulit-ulit, hindi makapaniwala sa nilalaman nito. Si Elena ay buhay, ang katawan ng ibang babae sa kanyang libingan. Masyadong kamangha-mangha, masyadong hindi ka panipaniwala. At gayunpaman, ang mga text message, ang inscription sa lapida, ang liham na ito na may kanyang hindi malilimutang sulat kamay. Ibinagay ko ang papel, isang direksyon sa Sintra, Portugal, isang maliit na bayan na kilala sa mga palasyo at lunti ang hardin. Isang lugar kung saan ang dalawang matandang Pilipino ay maaaring maglaho at magsimulang muli. Ang mundong akala ko ay kilala ko ay tuluyang gumuho. Ang aking mga anak ay mamamatay tao. Ang aking asawa na di umano'y patay ay maaaring buhay sa kabilang panig ng karagatan. Ang aking buong buhay ay isang detalyadong kasinungalingan. Ano ang dapat kong gawin? Ipapaalam ba sa mga awtoridad? Panatilihin ang lihim? Lumipad sa Portugal para tuklasin ang katotohanan. Isinilid ko ang liham sa aking bulsa at bumaba mula sa attic. Naghihintay pa rin ang mga ahente sa labas. Walang kamalay-malay sa lindol na sumalanta sa aking buhay. Nahanap ninyo ba ang hinahanap ninyo, Senyor Jose? Tanong ng isa sa kanila. Oo, tugon ko.
Nararamdaman na isang desisyon ang nagsisimulang mabuo sa aking kalooban. Nahanap ko ang eksaktong kailangan ko. Sa pagbalik ko sa ligtas na apartment sa Manila, umupo ako sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang syudad na kumalat sa ilalim ng paglubog ng araw. Sa aking kamay, ang maliit na susi na iniwan ni Elena sa envelope. Sa aking isip, libo-libong katanungan na walang sagot. Kung si Elena ay buhay nga, bakit hindi direktang nakipag-ugnayan sa mga awtoridad? Bakit ang detalyadong panlilinlang? Bakit niya hinayaang ibang babae ang ilibing sa kanyang lugar? Ang sagot, masakit ngunit malinaw, ay pareho sa nagpapaliwanag sa mga kilos ng aking mga anak. Takot. Natuklasan ni Elena na plano ng aming sariling mga anak na patayin kami. Sino ang mapagkakatiwalaan sa ganoong kalupitan? Sino ang maniniwala sa kanya? Mas masahol pa, sino ang magpoprotekta sa kanya kung ang mga mamamatay tao ay ang respetadong tagapagmana ng Imperyo Ramos na may koneksyon sa buong syudad? Ang kanyang plano kahit matindi ay gumana. Nailantad niya ang aming mga anak, protektado niya ang aking buhay, at ngayon ay nag-aalok siya sa akin ng isang paraan palabas, isang pangalawang pagkakataon. Nagring ang aking telepono, si Saldana ito. Senyor Jose, may problema tayo. Nakipag-ugnayan si Carlos sa kanyang mga koneksyon sa kartel mula sa bilangguan. Naglagay sila ng patong sa inyong ulo. Magkano ang halaga ko sa aking sariling anak? Tanong ko ng may mapait na irony. 60 milyong piso. PHP 60,000. Huminto siya. Kailangan nating ilipat kayo muli, marahil sa labas ng bansa. Sa labas ng bansa. Tila ang kapalaran mismo ang nagsasabuatan upang itulak ako kay Elena. Kailangan ko ng ilang araw upang ayusin ang mga personal na bagay. Tugon ko. Pagkatapos, handa na akong umalis. Magtatalaga ako ng karagdagang proteksyon. Samantala, mag-ingat kayo, Senyor Jose. Hindi titigil ang mga taong ito sa anuman. Ibinaba ko ang telepono. Nararamdaman ang isang kakaibang katahimikan na kumukubli sa akin. Ang mga mahirap na desisyon kung minsan ay nagdudulot ng hindi inaasahang kalinawan. Kinuha ko ang litrato ng bahay sa Portugal. Isang puting tahanan sa ilalim ng Mediterranean sun. Isang bagong simula. Ang tanong ay, karapat-dapat ba ako sa isang bagong simula? Maaari ko bang mabuhay sa kasinungalingan, sa panlilinlang, kahit para sa proteksyon? At mas mahalaga, maaari ko bang patawarin si Elena sa pagpapahintulot na ibang babae ang ilibing sa kanyang lugar, sa pag-oorkestra ng detalyadong panlilinlang na ito, sa hindi pagtitiwala sa akin ng sapat upang ibahagi ang kanyang mga hinala mula sa simula? Bumaba ang gabi sa Manila habang patuloy kong pinagmamasdan ang litrato, ang susi, at ang imposibleng kinabukasan na bumubukas sa akin. Isang kinabukasan na itinayo sa abo, sa mga kasinungalingan, sa mga pagtataksil. Isang kinabukasan na, sa kabila ng lahat, ay naglalaman ng tanging liwanag na palaging gumagabay sa aking landas, si Elena. Ang desisyon ay nagpatulog sa akin buong gabi. Ang ligtas na apartment, na may mga guard na nakabantay sa pinto, ay tila isang ginintuang hawla. Sa aking kamay, ang susi ng isang bahay sa Portugal. Sa aking puso, isang bagyo ng magkasalungat na emosyon. Sa pagsikat ng araw, kinuha ko ang prepaid na telepono na ibinigay sa akin ni Saldana at dinayal ang isang numero na hindi ko kailanman ginamit noon. Mayroong mahabang katahimikan sa kabilang linya. May nakita kayo sa Taal Lake, hindi ba? Ang kanyang boses ay tila pagod. Nakakaintindi. Alam mo? Tanong ko. Nararamdaman ang paglagablab ng galit sa aking kalooban. Alam mo bang buhay si Elena? Isa pang katahimikan. Pinaghihinalaan ko, pag-amin niya sa wakas. Mayroong mga hindi pagkakapare-pareho sa autopsy. Ang katawan ay hindi eksaktong tumugma sa mga medical record ng inyong asawa. Ngunit wala akong ebidensya at kailangan ninyo ng katarungan. Katarungan. Ang salita ay tila mapait sa aking bibig. Anong katarungan ang narito, Saldana? Isang inosenteng babae ang inilibing sa libingan ng aking asawa. Ang aking mga anak ay nakakulong
dahil sa isang pagpatay na hindi nila ginawa. Sinubukan kayong patayin ng inyong mga anak, paalala niya ng matigas. Nagnakaw ng milyon-milyon, naglinis ng pera para sa mga nagbebenta ng droga. Siguro hindi nila pinatay ang inyong asawa, ngunit sila ay mga kriminal na nararapat sa kanilang kinaroroonan. Tama siya. Siyempre, ipinahayag ni na Carlos at Mateo ang kanilang tunay na pagkatao ng gabing iyon sa aking opisina. Ang hiringgilya na may lason ay hindi isang guni-guni. Ang kanilang pag-amin, nakarecord at malinaw ay walang pag-aalinlangan. Tulungan mo akong umalis ng bansa, paggigiit ko. Pagkatapos, maaari mong gawin ang sa tingin mo ay tama sa impormasyon tungkol kay Elena. Sigurado ka bang naghihintay siya sa iyo? Tanong ni Saldana. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon. Ilang linggo na ang nakakaraan. Kung talaga siyang nasa Portugal, baka umalis na siya. Ang pagdududa ay tumusok sa aking isip tulad ng isang tinik. Paano kung ito ay isa pang patibong? Paano kung dumating ako sa Sintra para lamang makita ang isang walang laman na bahay at mas maraming katanungan na walang sagot? Kailangan kong malaman, tugon ko sa wakas. Kailangan kong makita siya, marinig siya, intindihin. Bibigyan ko kayo ng mga dokumento at isang pribadong flight, pagsang-ayon ni Saldana. Ngunit kapag dumating kayo doon, mag-isa kayo. Hindi ko kayang protektahan kayo. Mag-isa ako mula nang matanggap ko ang unang mensaheng iyon sa libing. Sabi ko nang may mapait na irony. Nag-iisa lang ako at hindi ko alam. 48 oras pagkatapos lumapag ako sa Lisbon na may peking pasaporte at bagong identidad. Hector Mendoza, isang retiradong negosyante sa isang bakasyon. Tinupad ni Saldana ang kanyang salita. Pinadali ang aking pag-alis mula sa Pilipinas nang hindi nag-aalerto sa mga opisyal na autoridad. Mula Lisbon hanggang Sintra, isang biyahe ng kalahating oras lamang sa kalsada. Kumuha ako ng taxi. Nararamdaman na ang aking puso ay bumilis sa bawat kilometro na naglalapit sa amin sa direksyon na iniwan ni Elena. Ang Sintra ay tulad ng isang fairy tale, mga makukulay na palasyo na nakatayo sa luntiang burol, luntiang hardin, mga cobblestone streets na bumabaluktot sa pagitan ng mga daan-daang taong gusali. Isang perpektong lugar upang maglaho, upang muling likhain ang sarili. Iniwan ako ng taxi sa dulo ng isang rural na daan. Mula doon, ayon sa mga tagubilin, kailangan kong maglakad ng mga 200 metro upang makarating sa bahay. Ang hangin ay amoy eucalyptus at basa na lupa. Sa malayo, ang Atlantic Ocean ay kumikinang sa ilalim ng hapon na sikat ng araw. At pagkatapos, nakita ko siya, eksaktong tulad ng sa litrato, isang puting bahay na may pulang bubong, napapalibutan ng mga namumulaklak na puno at isang maliit na hardin. Isang usok ang umaakyat mula sa chimney. Mayroon sa loob. Huminto ako, biglang natakot. Ano ang sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? Paano babatiin ang isang asawa na nagpanggap na patay? Bago ako makapagpasya, bumukas ang pinto ng bahay at naroon siya, ang aking Elena, mas payat, ang kanyang buhok ay puting-puti na ngayon. Ngunit hindi matatawaran na siya nga buhay, humihinga, totoo. Nagtagpo ang aming mga tingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang kamay ay lumipad sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw. Jose? Ang kanyang boses ay halos isang bulong na dinala ng hangin sa akin. Lumakad ako patungo sa kanya na tila nasa isang trance, hindi makapagsalita, hindi makapag-isip. Nang malapit na ako, huminto ako. Nag-ensayo ako ng libu-libong pagrereklamo, libu-libong katanungan, libu-libong pagtutol, ngunit sa harap niya buhay, lahat ay naglaho. Nandito ka? Sabi niya, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi na minarkahan ng oras at pag-aalala. Talaga bang dumating ka? Kailangan kitang makita, tugon ko. Ang aking boses ay pumipiyok. Kailangan kong malaman kung totoo ito. Iniabot ni Elena ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan ko ito sa aking mga kamay. Nararamdaman ang kanyang init, ang kanyang pulso, ang hindi mapag-aalinlanganang patunay ng kanyang pagkakaroon. Patawarin mo ako, pakiusap niya. Sa lahat, sa kasinungalingan, sa pag-iwan sa iyo na harapin ng mag-isa ang ating mga anak.
Bakit, Elena? Ang tanong ay lumabas sa aking lalamunan tulad ng isang sigaw na matagal nang pinigilan. Bakit hindi ka nagtiwala sa akin? Ibinaba niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga balikat ay lumubog sa ilalim ng bigat ng mga lihim na masyadong mabigat. Pumasok ka, sabi niya. Marami lang akong kailangang ipaliwanag. Ang bahay sa loob ay simple, ngunit maaliwalas. Mga simpleng kasangkapan, ilang halaman, mga libro, isang tahanan na itinayo ng mabilis, ngunit may layunin ng pagiging permanente. Sa dingding, isang litrato lamang. Kami mga bata at nakangiti sa harap ng aming unang bahay sa Tagaytay. Nang matuklasan ko ang plano ng ating mga anak, nagsimula si Elena, nagsasali ng tsaa sa mga tasa ng ceramic. Gusto ko sana agad na sabihin sa iyo, ngunit pagkatapos ay natuklasan ko ito. Kinuha niya ang isang notebook mula sa isang drawer. Agad ko itong nakilala. Ang personal na planner ni Carlos. Ibinigay niya ito sa akin, bukas sa isang partikular na pahina. Doon, sa malinis na sulat kamay ng aking panganay, nakasulat ang isang nakakatakot na plano. Naghihinala si Papa. Masyadong maraming tanong tungkol sa mga bagong contract. Kung matuklasan niya ang totoo, mawawala ang lahat sa atin. Plan B ay ipatupad. Ang Plan B ay alisin tayong dalawa, paliwanag ni Elena. Ngunit natakot sila na kung ikaw ang mamamatay muna, maghihinala ang mga awtoridad. Ako ang paunang target. Pagkatapos, kapag nalungkot ka sa aking pagkawala at mahina, susunod ka sa isang trahedyang aksidente o isang pagpapakamatay dahil sa depresyon. Bakit hindi ka lumapit sa pulis? Sinubukan ko, matigas ang kanyang boses. Pumunta ako sa Komisyonado Hernandez. Pinakinggan niya ako ng matiyaga at pagkatapos ay tinawagan si Carlos habang nasa kanyang opisina pa ako. Sinabi niya kay Carlos na ang kanyang paranoid na ina ay nag-iimbento ng mga pagsasabuatan. Ang kalupitan ng kanyang sitwasyon ay nagsimulang maging malinaw. Mag-isa, walang mapagkakatiwalaan kahit na ang kanyang asawa dahil ang pagpapaalam sa akin ay maaaring magpabilis sa pagpatay na plano ng aming mga anak. Kinuha ko si Saldana, patuloy ni Elena. Dating federal agent, walang koneksyon sa lokal na pulisya. Nagsimula siyang mag-imbestiga ng lihim, ngunit nauubos ang oras. Sina Carlos at Mateo ay naging mas walang pasensya, mas pabaya. Narinig ko silang nagtatalo tungkol sa mga petsa, tungkol sa mga pamamaraan, tungkol sa mga alibi, at pagkatapos ay nagpasya ka. Hindi ko matapos ang pangungusap. Ang laki ng kanyang desisyon ay halos nagpawala sa akin ng salita. Maglaho, pagtapos niya. Ibigay sa kanila ang gusto nila, ang aking kamatayan. Ngunit sa aking mga tuntunin, kontrolado, dokumentado, isang patibong na sa huli ay ilalantad sila. Maria Dolores, sabi ko, naaalala ang pangalan mula sa liham. Ang babaeng inilibing. Tumango si Elena, ang kanyang mga mata ay lumabo sa kalungkutan. Isang pasyenteng may terminal na sakit, walang pamilya, walang sino mang iiyak sa kanya. Nang sabihin ko sa kanya ang aking plano, hindi siya nag-alinlangan. Hindi babalik ang aking katawan sa wala, sabi niya. Ngunit ipangako mo sa akin na hindi mo ako kalilimutan. Binibisita mo ba siya sa panaginip? Tanong ko. Naaalala kung paano minsan ay nagsasalita si Elena habang natutulog, humihingi ng tawad sa isang hindi nakikita gabi-gabi. Oo, pagamin niya, bumalik sa kanyang mga rosas. Kinukwento ko sa kanya ang tungkol sa hardin na ito, tungkol sa atin, tungkol sa katarungan na tinulungan niya nating makamit. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang ako ay dumating, natulog kami sa iisang kama. Walang simbuyo ng damdamin, tanging ang tahimik na aliw ng dalawang nakaligtas na kumakapit sa isa't isa sa dilim. Isang taon pagkatapos, natanggap namin ang balita na si Mateo ay nasentensyahan ng 20 taong pagkakakulong, hindi dahil sa aking di umano'y pagpatay o sa kanyang ina, kundi dahil sa pandaraya, money laundering at pagsasabwatan upang gumawa ng pagpatay. Ang Imperio Ramos ay nalikida. Ang kanyang mga ari-arian ay ipinamahagi sa mga kreditor at mga charitable causes tulad ng orihinal
na pinlano namin ni Elena. Iyon ang oras nang kami ay magpasya. Hindi na kami maaaring manatili sa anino, nakulong sa pagitan ng dalawang mundo. Sumulat si Elena ng isang mahabang liham kay Saldana, inilalantad ang buong katotohanan, inaako ang lahat ng responsibilidad. Idinagdag ko ang aking lagda sa dulo. Handa akong harapin ang mga kahihinatnan kasama niya. Ang sagot ay dumating 3 linggo pagkatapos. Ang ilang lihim ay kailangang manatiling nakabaon. Mabuhay kayo, ang katarungan ay naibigay na. At ganoon ang ginawa namin. Legal naming inampon ang aming bagong mga identidad. Bumili kami ng isang mas malaking bahay sa baybayin. Nagtanim kami ng hardin ng mga puting rosas na tinawag ni Elena na hardin ni Maria Dolores. Nagsimula kaming magturo ng Spanish sa mga lokal na bata. Nagtayo kami ng isang bagong buhay, paunti-unti. 5 taon na ang nakalipas mula ng libing na iyon kung saan natanggap ko ang mensahe na nagpabago sa lahat. Ngayon habang isinusulat ko ang mga linyang ito sa aming porch sa harap ng Atlantiko, natutulog si Elena sa hammock. Sa edad na 75, siya pa rin ang pinakamatapang na babae na aking nakilala. Sa edad na 73, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lamang lambing at samahan, kundi pati na rin pagpapatawad at pagbabagong buhay. Hindi na kami bumalik sa Pilipinas. Hindi na namin binisita ang libingan kung saan nakahimlay si Maria Dolores sa ilalim ng pangalan ng aking asawa. Hindi na namin nakita si Mateo na nagsisilbi ng kanyang sentensya. Ang mga pintuan na iyon ay sarado na magpakailanman. Ngunit gabi-gabi, bago matulog, nagsisindi kami ng kandila at nagdarasal para sa lahat. Para kay Carlos, na pinili ang kamatayan bago ang pagtubos. Para kay Mateo, nagbabayad para sa kanyang mga krimen ng mag-isa. Para kay Maria Dolores, ang estranghero na nagbigay sa amin ng pangalawang pagkakataon. At para sa aming sarili, 2 matanda na nakahanap ng kapayapaan pagkatapos ng bagyo. Minsan, tinatanong kami ng mga kapitbahay kung bakit 2 matatandang tao ang nagpasya na magsimulang muli sa isang banyagang bansa, malayo sa lahat ng pamilyar. Palaging sumasagot si Elena ng may ngiti, dahil hindi kailanman huli ang lahat upang muling isilang. At tama siya. Sa paglubog ng araw ng aming buhay, kapag karamihan ay naghahanda para sa katapusan, natuklasan namin ang isang bagong simula, isang mapait na himala na itinayo sa mga kinakailangang panlilinlang at masakit na katotohanan, ngunit isang himala sa huli. Ang mensahe na natanggap ko ng araw na iyon sa libing, ang mga imposibleng salita na nagpabago sa takbo ng lahat, ay naging pinakadalisay na katotohanan sa isang mundo ng mga kasinungalingan. Buhay pa ako, huwag kang magtiwala kahit kanino. At ganon nga, si Elena ay buhay pa. At sa isang mundo kung saan ang aming sariling mga anak ay nagsabuatan upang patayin kami, ang tiwala ay naging isang luho na hindi namin kayang ibigay, maliban sa pagitan namin. Sa pagitan namin, ang tiwala ay muling isinilang tulad ng mga puting rosas sa aming hardin. Mas malakas pagkatapos ng paggupit, mas maganda pagkatapos ng bagyo. Ito ang aming kwento, isang kwento ng pagtataksil at pagtubos, ng kamatayan at muling pagsilang. Ang kwento kung paano ko nawala ang aking pamilya, ang aking bansa at ang aking pangalan, ngunit natagpuan sa pagkatapon at sa pagpapatawad ang kapayapaan na hindi ko kailanman naisip na posible. At kung may aral man sa lahat ng ito ay ang buhay. Kahit sa pinakamadilim nitong sandali, ay laging nagtatago ng mga sorpresa. Ang ilan ay nakapipinsala, ang ilan ay mahimalang. Ang sikreto ay ang patuloy na huminga, patuloy na magmahal, patuloy na mabuhay hanggang sa matuklasan mo kung ano ang naghihintay sa iyo sa susunod na kanto. Sa aking kaso, ito ay isang imposibleng mensahe sa isang telepono sa panahon ng isang libing. Sa iyo, sino ang nakakaalam? Ngunit panatilihin mong bukas ang iyong mga mata at ang iyong puso ay handa. Hindi mo kailanman malalaman kung kailan ka padadalhan ng buhay ng sarili mong mensahe mula sa kabilang buhay.